Rejoice, the Lord is King, your Lord and King adored. Mortals give thanks and sing and triumph evermore. Lift up your heart, lift up your voice, rejoice again, I say, rejoice. Jesus the Savior reigns, the God of truth and love. When he had purged our stains, he took his seat above. Lift up your heart, lift up your voice, rejoice again, I say, rejoice. His kingdom cannot fail, he rules o'er earth and hell. The keys of death and hell are to our Jesus give. Lift up your heart, lift up your voice, rejoice again, I say, rejoice. He sits at God's right hand till all his foes submit and bow to his command and fall beneath his feet. Lift up your heart, lift up your voice, rejoice again, I say, rejoice. Rejoice in glorious hope, Jesus the judge shall come and take his servants up to their eternal home. We soon shall hear the angel's voice, the trump of God shall sound. Rejoice, rejoice. Lift up your heart, lift up your voice, rejoice again, I say, rejoice. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ito po si Pastor Arnel Vasquez ng Magsaysay United Methodist Church na siyang makakasama nyo sa ating morning devotion sa araw na ito. At ang ating pag-uusapan ay lagi na nating pinag-uusapan o hindi na bago sa atin. Lamang kailangan ay ulitin upang tayo ay paalalahanan sa kahalagahan nito sa ating pagkatawag. At ang ating batayan ay matatagpuan sa Roma Kabanatang 12 mula talatang 9 hanggang 16. Alam nyo, ang aklat ng Romans o aklat ng Roma ay nahati sa dalawang bahagi. Ang una, from chapters 1 to 11, if I'm not mistaken, ay unang bahagi na nagtuturo sa mga mananampalataya kung ano ang ginawa sa kanila ng Diyos at kung ano sila naging dahil sa ginawa ng Panginoong Diyos. At ang pangalawang bahagi naman mula sa Kabanatang 12 hanggang sa katapusan ng aklat ng Roma ay nagtuturo naman na kung ano ang dapat gawin ng mga mananampalataya. So it's more on, the second part is more on the practical side. Now that from chapter 1 to 11, readers or Christians in Romans were taught who are they in Christ. So from chapter 12 to 16,
ay ang tanong, what are they expected to do as Christians? At ito na nga yung sinabi natin na napaka-classic, palasak at inuulit, binabalikan na lang na topic. At we cannot do away really about the topic of love dahil yun nga ang sinabi sa Kabanatang 12 ng Romans. Ang sabi love must be sincere o maging tapat, maging tunay ang inyong pagmamahalan. So, ang unang kailangan gawin ng mga mananampalataya, ang utos or the practical thing to do is to love o magmahal. Pero hindi natatapos doon. Pagmamahal daw na genuine, pagmamahal na tapat, pagmamahal na sincere, yung totoo, hindi pakitang tao, hindi balat kayo, kundi honest to goodness kind of love. At paano natin mapapatunayan, paano natin makikita ang genuine love? No less than by our actions. So, sa pamagitan ng ating mga gawa, mapapatunayan ang tunay nating pagmamahal. So, more than saying the words, I love you, more than expressing it through our oral communications or verbal expressions, more than that, and most of all, ang pag-ibig ay nagiging tapat kung ito ay nadarama or put into actions. Kaya nga yung mga sumusunod na talata ay pawang pagbibigay description kung paano magiging genuine ang love. Ang sabi ay huwag kayong gagawa na ayon sa sarili nyong interes o pansariling interes. Magpakasipag kayo. Ibig sabihin, sa taong nagmamahal, siya ay nagsisipag. At ganun din, tumulong sa mga strangers o sa mga dayuhan, sa mga walang kaya. So yun, para kay Pablo during his times were the concrete examples of a person who is in love sa Panginoon at sa kanyang kapwa. So, yun, yung genuine love ay through actions, nadarama, nakikita, hindi lamang ito naririnig. Pangalawa na importante ay ang pag-ibig ay dapat may pinatutungkulan. Ibig sabihin, we cannot say that we are in love when we have nothing or someone that we love to na pinag-o-offera ng love na yan. So again, we are reminded this morning that our gospel as Methodists is a social gospel. Ibig sabihin, kailangan merong recipient ng ating pag-ibig. At this time, ang ating kapwa ang siyang taga-tanggap ng ating pagmamahal. So, we cannot say that our love is genuine kung wala tayong maayos na relasyon sa ating kapwa. Kung bingi tayo at bulag sa kanilang pangangailangan, o ang tangi lang nating nakikita o concern ay yung ating mga pangangailangan lamang. Ang genuine love ay gets wider and wider and reaching out to people, especially to those who are badly in need, very much in need. So, our love for God will be proven right depende on the way we treat other people. So, doon inutusan ang mga taga-Roma. And I guess, siguro sa observance ni Pablo o nakakarating sa kanya, there were some people there whose love were not genuine enough. Kaya they were reminded that this is the kind of love that is acceptable to our God. Kaya ngayong umaga, tayo ay inaasahan na magmahal
That is the practical thing to do according sa atin pong faith. And let our love be genuine by making our love felt, especially by those people who are in need. So mula po dito sa Zamboanga City kung saan kami pansamantalang narito ng aking mga kasama, kami po ay bumabati sa inyo ng muli ng magandang umaga. Maraming salamat po at purihin ang Panginoon. Amen. Salamat sa ating narinig na mensahe ng Panginoon sa araw na to. Tayo ay manalangin. Patuloy kami nagpapasalamat, O Diyos, sa mga magandang mensahe na aming narinig, Panginoon. Ang challenge, Panginoon, sa buhay namin. Panginoon, alam po namin na maraming mga pagsubok na aming nararanasan. Subalit, Panginoon, ang kalakasan namin na Ikaw ang siyang patuloy nagbibigay sa amin ng pag-asa. Salamat, Panginoon, sapagkat ang lahat ng bagay, sa dangang amin, Panginoon, kami ay nangihina, nanlalambot, nanlulupaypay. Subalit sa iyong salita, Panginoon, kami ay lumalakas sa mga pangako mo, Panginoon, na aming pinanghahawakan. Salamat po ng marami sapagkat alam po namin, Panginoon, Ikaw ang aming Diyos na buhay. Pagpalain niyo po ang bawat isang nakikinig ng mensaheng ito, Panginoon, at naway matanggap nila ang mga pagpapalang desire ng puso nila. Salamat po. Ito po ang aming samot dalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen.